Sir, yung disconnect ang sinasabi ni Chacha dito eh. Yung disconnect, no? Disconnect sa usapin po na bakit doon sa SWS latest survey, sinasabi po nila, no? Doon po sa self-rated poverty, nitong March lamang, 52% ng mga Pilipino nagsabi na kami mahirap. That's 14.5 million families. Bakit po itong ating trilyon na utang lalo pang lumaki? Ang paniwala ng marami, kung umuunlad tayo, dapat bumababa ang inuutang o lumiliit ang utang tayo, papalaki ng palaki ang utang. At yung pong ating sweldo, maaring sa Metro Manila po ay tumaas, pero kung pupuntahan natin ang ibang regions, napakababa po ng sweldo. Yun lang pong disconnect, Sir Mike, ang aming pong gusto malaman. Ba't ganon? Opo, Mr. Manong Ted, kasi meron pa rin talagang kahirapan o poverty. No? Ayun din po yung challenge, yung more inclusive economic growth and development. Maaaring lumago, whole of country, yes, lumago. Kasi meron mga sectors na resilient, no? Yung mga binanggit natin kanina, may optionality mga kababayan natin. Meron din mga napag-iwanan, yung mga nasa laylayan. No? At ganun din yung gap between the rich and the poor. No? So, halimbawa, sa agriculture sector po, Manong Ted, ang employment sa agriculture sector, 20% of all workers in the Philippines. Pero ang ambag ng agriculture, 8% lang. So may disconnect po doon. No? Mm-mm. Maring kasi po, kailangan pa talagang anong equalizer? Maring edukasyon, yes. Education is the biggest equalizer, lalo na yung mga STEM courses. At number two, teknolohiya. Lalo na sa agriculture sector. Ibig sabihin, kailangan pa talaga maging mas productive yung agriculture by using the best technologies. Increased mechanization, higher yielding seeds, yung para mapalago yung output, no, using the best technologies, greenhouse yan, yung halimbawa yung livestock, maraming biik, yung mga poultry, maraming sisiw, mabilis lumaki, highly automated, at mas marami yung output, mas maraming biik, maraming sisiw, mabilis lumaki, mas malaki yung production, no? Halimbawa kung crops yan, malaki yung output, yung mga higher yielding varieties, no? At malaki yung supply, dadami yung supply, mababa yung cost, mas gaganda yung kita ng magsasaka, no? Kaya yun po yung disconnect doon, no? Yung teknolohiya, at yun po talaga yung pwedeng mag-bridge ng gap kahit sa manufacturing, ganun din po, no? Kasi kailangan natin maging competitive, no? Kasi wala pa yung mga high-tech technologies dito sa atin. Oo. Ganun din, same So, principle, using the best technologies oo, at yes. best opportunity Oo. going forward. Oo. Hopefully makasali tayo sa AI, Yeah. yung mga rare earths, Oo, electric oo, vehicle oo. production and supply, yung Paxilica for the next 2 years Yeah. na Sir Michael, mag-locate po dito. Sir Michael, so ang sinasabi niyo po, ganito, kasi nga ang layo ng disconnect from the poverty na meron dito sa Pilipinas compared doon sa etong ang upper middle income country na tayo. Should we celebrate it? Itong pagiging upper middle income country natin, considering na kung ikukumpara po tayo sa ibang mga bansa, halimbawa Vietnam, or yung mga karatig regions natin, tayo po inabot ng 39 years bago po natin ito na-achieve. Well, yeah, at least it's a milestone. Kumbaga, this is kumbaga long overdue, no? At least nakamit na natin, no? Pero ganun din, meron pa talagang sektor yung kailangan mas inclusive, maramdaman na mas maraming Pilipino yung progress, no? Mag-trickle down especially to the most vulnerable sectors, to the poorest of the poor. Kaya nga po yung nandiyan yung mga intervention programs, like for many years ang biggest budget allocation sa education. No, yun po kasi prinsipyo, dahil education is the biggest equalizer, no? Nagbibigay ng oportunidad, lalo na kung STEM courses, ayun po yung in demand. No? Pati yung the use of technology is another equalizer, kasi yung technology ngayon with AI, yung mga digital businesses and commerce, ayun ang nagpapabilis ng progress din, nagbo-boost ng productivity, at sa napakaraming sektor, ayun yung magbo-boost talaga ng output, ng productivity, at trabaho, kita. Ayun po talaga. Although yung mga Pilipino, may optionality din po. Kaya yun, kailangan talaga ma-re-emphasize din yon na kung ang mga Pilipino, yeah, merong resiliency, yes, may optionality tayo.
pwede tayong mamili yung hanap buhay dito sa Pilipinas o yung negosyo, at pwede rin naman sa overseas at kumita ng dolyar. Nakita naman natin mataas yung dolyar ngayon, no? True enough, parang there are two sides to a story eh. Maaring yung purchasing power ng peso, di ba, yun nga yung based sa statistics, humina dahil nga yung consistent to sa pagtaas ng dollar. Dahil 61.50 levels yung dollar, no? Magmula nung gera lang, past 4 months, umakit yung dollar na more than 6%. For the past 4 years, since the Russia-Ukraine war, umakit yung dollar ng 20%. And since yung datos nga na pinapakita in recent months, since 2018, umakit na rin yung dollar from 49 to 61. That's 25%. Ayun din yung consistent yun sa reduction of purchasing power ng peso. So, kung kami optionality yung mga kababayan natin to kind of bridge that gap and yung to partly address that disconnect, may option sila na kumita in dollars. Okay, At, oo. Sige ayun, po, sila sir. pinakikinabang ngayon. Ayan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.